Bakit ako yung mag-message ngayon? Kahit ako rin, ugay-ugay nagtaka nga ako eh. Kasi nung sinabi nga ni Pastor, na pwede ko bang mag-message sa third Sunday? Pero, oo, nabasa natin sa Bible na sabihin mo kung yes, if yes, and sabihin mo kung no, if no. Pero, pagdating kay Lord, parang mahirap magsabi ng no. Di ba? Amen po sa mga gumagana po. Kaya nga nung NHA days pa, no, nung sinabi ni Pastor sa akin, mag-backup ka na. Lagi akong backup ni Maymay, siyang song leader namin dati. Then, sabi ko, parang ang sarap pala ng feeling ng may ginagawa ka sa Panginoon. Then, after noon, mag-operatory ka na. Dito talaga hindi ko makalimutan yung operatory. Kasi every time na nag-operatory ako, sinasabi sa akin ni nanay, wala akong naintindihan sa sinabi mo kasi nga, sobrang kaba ako. Grabe. Hanggang napakatagal ko na nag-operatory pero kinakabahan talaga ako. Then hanggang sa nagpunta tayo ng Magdaong, sabi ni Pastor, mag-song lead ka na. At din ko na realize na kailangan talaga mag-improve ka, di ba, sa Panginoon. Kasi nga, tumatanda na tayo, ibig sabihin, tumatagal ka kay Lord, dapat mas marami ka pang nagagawa sa Kanya. Pag tinawag ka sa calling na yon, dapat gampanan mo yun. Huwag mong tatanggihan. Kaya nga, tama-tama nga yung title ng message natin, grabe si Lord, ang galing. Kasi, dahil nga, ninenervous ako lagi, di ba? Binigay ng message sa atin, pakita po natin yung title. Yan, Overcoming the Spirit of Fear. Ayan, kaya hindi pwedeng matakot. Hindi ako pwedeng matakot ngayon, hindi ako pwedeng kabahan. Kasi minsan nakaka-mental block yan, di ba? Yung kinakabahan ka, gano'n. Pero thank God nga, nung pag nagsasong lead ako, hindi naman ako masyadong kabado, pero talagang nung operatory. Pero 5 minutes nga lang yun eh. How much more pa kaya to? 1 oras ka mag-preach dito. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng overcoming the spirit of fear? No, lahat naman tayo, meron tayong fear. No? Ito yung tinatawag nga minsan na may phobia ako sa ganun eh. Takot ako sa tubig. May hydrophobia ako. Di ba? Ganun, may mga kanya-kanyang tawag yon, yung kung ano yung kinakatakutan natin. Pero, sinabi dito sa ating verse na 2 Timothy, yan, sabi dito, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kumbaga, ito po yung sulat ni Apostle Paul kay Timothy na nagpapaalala sa kanya na dapat, Timothy, mas maging masigasig ka pa sa kaloob na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. No, yun nga po yung magpatotoo, mag-share sa mga tao. Kasi nga, noong time na yon, nakita niya kung paano umiyak si Timoteo noong time na maghihiwalay sila. And nanghihinayang siya dahil nga yung lola ni Timoteo is mananampalataya, which is si Luisa. Tapos yung nanay niyang si Eunice ay also mananampalataya rin. Kaya sinulatan niya si Timoteo at nakita naman natin. Magnify na masyado yung problema, nakikita nila yung mga giant, pero hindi nila uli naalala kung paano hinati ng Panginoon yung Red Sea. Hindi nila naalala kung paano sila binigyan ng pillar of clouds by day, and pillar of fire by night. And hindi ba nila naalala yung plagues na binigay sa Egypt, hindi lang ilan, kundi 10. Imagine yung Goshen, part pa rin siya ng Egypt, pero, excuse me, inom muna ako. Nakakatayo eh. Praise. Ayan, part pa rin siya ng Egypt, pero walang nangyayari sa kanila. Ganoon din tayo, dapat sana sa atin, hindi natin nakikita yung mga giant sa mga pagsubok sa atin. Minsan nga sa atin, yung electric bill, giant na yun eh. Hindi po ba? Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit? Hanggang ngayon, nakakabayad kayo ng electric bill? No? Kahit ano pang bill yan. Hindi po ba
nakakaraos tayo dahil nga sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya dapat kumapit lang tayo sa Panginoon. Hindi natin dapat, iwasan natin magnify yung mga problema, no? Kailangan basahin natin yung mga God's promises. Ilan yung promises ni Lord sa Bible? It's 7,000 mahigit na promises. Imposible namang hindi ka pa ma-encourage dun. Kaya yan, sa number 3, number 2 pala. Ayan, sorry. Fear drains our strength. Ayan, kumbaga parang pag takot na takot ka, ganyan nangyari sa mga Israelita sa sobrang takot nila dahil sa binalita ng 10 spies na negative. Parang na-down sila masyado, nanghina sila. Kaya ngayon sa Deuteronomy, nakalagay sa Deuteronomy yung mga kawal, no, na naduduwag. Pagka nakikita ng opisyal, pinapauwi nila yan. Umuwi ka na lang kasi nakakahaway hindi kaduwagan. Kaya nga yan, kumbaga parang it keep us from moving forward in faith. Kumbaga nahahadlangan yung pagsulong natin, no, sa ating pananampalataya. Kaya wag nating hayaan, no, na madrain tayo, masyado tayo ma-exhaust dahil sa takot. And sa slide number 3 po. Ayan. Fear disrupts our fellowship with God. Adam hid from God because of fear. No, bakit kaya nagtago si Adan? Kasi nga nagkasala siya. Tayo po pag nagkakasala tayo, ganun ang tendency, no? Lumalayo po tayo sa Panginoon. Dapat po pala, hindi, dapat fear makes us run, kasi nga fear makes us run from God instead of to Him, no? Instead na tumakbo ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, no? Lumalayo pa po tayo. Minsan, mahirap nga talaga minsan magbasa ng Bible pag naalala mong may ginawa ka sa araw na to. Lord, nakukonsensya naman ako, magbabasa ako ng Bible kasi nga, pero hindi, mas gusto ni Lord na tumakbo ka sa'yo. Alam ni Lord na imperfect tayong lahat. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang gustong makita ng Panginoon doon ay yung repentance sa puso natin at ang pagbabago. Kailangan natin mag-transform. Ayan, sa slide number 4 naman po. Ayan, fear destroys our potential. Many believers never fulfill their calling because of fear of failure or rejection. Ayan. Ito, para sa atin na po itong lahat kasi believers po ang nakalagay dito. Minsan po ba, natatakot talaga tayo, di ba? Na, baka mag-fail ako. Tapos baka i-reject ako. Kaya hindi natin sinusubukan ng mga bagay-bagay. Tingnan natin sa secular. No, yung sa mga scientists, di po ba, sa mga nag-inventor. For sure, nakaranas sila ng mga failure and rejection, di po ba? Yung naka-discover ng electricity. Alam nga namang nakuha niya agad lahat dyan. Siyempre, nagiging stepping stone siya para makuha mo yung para mag-success ka. No? Baka narinig niya na si Jack Ma. Si Jack Ma po, siya po ay isang businessman, no, ng China. Siya na po ay isa sa pinakamayaman sa China. Pero alam niyo po ba, nung time na nag-a-apply siya ng trabaho, napakaraming beses po siyang ni-reject. Pero hindi siya sumuko. Even yung KFC, ni-reject siya nun. Kasi sinabi niya mismo . No? Tapos nakaranas din siya ng failure. 2 beses siyang bumagsak sa college entrance examination. Di po ba? Pero nasan siya ngayon? Napaka-successful niya. Di po ba? Kaya wag po tayo dapat natatakot sa failure and rejection. No? Mas diliinan po natin to, yung about sa failure or rejection. Meron din po akong senior dati sa OBS, no? Yung about sa Christian. Ito, kay Bong Saking ko po ito nakuha. Pero nagpapasalamat ako kasi narinig ko to kay Bong Saking. Sabi ni Bong Saking, totoong nangyari to sa US. Kasi sa US, meron dong church, isang church na nagkaroon ng financial difficulties. Kumbaga, nangailangan talaga sila ng pera dahil sa, hindi natin alam for some reason bakit ganon na kinapo sila sa budget, ganon. Kaya yung pastor doon, na napag-isip-isip niya, paano kaya ito? Habang nananalangin siya, naglakad-lakad siya. No, hanggang sa nakarating siya sa isang stockroom ng church. At nakita niya doon yung bulto-bulto na kahon ng Bible. Ngayon nagka-idea siya. Sabi niya, uy, maraming Bible. Lord, ito na ba yung answer mo sa mga pangangailangan namin?
Ayan, malamang marami naman dito hindi naka-attend ng OBS. Yung ibang naka-attend, narinig na to. And then, sabi nga nung pastor, maganda mapag-usapan to ng congregation. Tama-tama, bumalik siya sa congregation, and then sabi niya, mga kapatid, meron tayong pangangailangan dito sa church at hindi ko na alam kung paano tayo matutugunan ng pangangailangan na yun. Hanggang sinabi niya about sa Bible, pwede ba natin itong ibenta yung Bible? Ganun. Di siyempre, umagri ang congregation. Sinabi niya, ayun, okay. Siguro, ito na nga yung prayers natin na natupad. Ngayon, kailangan siyempre ng volunteer para magbenta. At nagtanong na nga ang pastor, sabi, sino ang gusto mag-volunteer? Meron daw mga professional na nag-volunteer. No? Yung isa, pwedeng siguro sales agent or sales representative. Basta about sa sales. Sabi niya, ako po, mag-volunteer. I volunteer. Sabi nga. And then, natuwa si pastor. Second, pangalawa, sino pa po ang gusto mag-volunteer? Meron naman sa marketing. No, sa strategy ng marketing, magaling siya. Ayan, nag-volunteer siya. Ngayon parang nakukulangan pa si pastor. Gusto niya pang dagdagan. Kaya sabi niya, sino pa ang mag-volunteer? Ngayon, itong kabataan na youth na si Joey, tumaas ang kamay, volunteer. Sabi niya gano'n. Kasi may speech impediment. Kumbaga, utal-utal siya. Yan sabi niya, nagtaka ang lahat. Sabi, ikaw magbibenta ka ng Bible? Di ba, paano? Di ba? Kasi, posible ba siyang mag-fail? Di ba? Ay, congregation, sumagot kayo. Posible ba siya mag-fail? Pwede, di ba? Kasi, mag-aalo ka, sasabihin mo sa tao, gusto mo bumili, lalayasan ka nun. Sabi, next time na lang. Di ba? Magpe-fail siya and also rejection na rin yun. Ayun. Kaya, nung time na yun, ayaw namang mapahiya. Ayaw ipahiya ng pastor ang batang nagpresenta. Kasi siyempre, may faith siya na makakabenta siya. Ayan. Diyan yung makikita yung failure and rejection. And after a week, remittance day came. Maaaring Sunday din yun. Tapos, pagdating niya sa church, ayun na, nagbigay na ng mga napagbentahan yung unang nag-volunteer. Ang unang nag-volunteer, nakabenta ng 50 Bible. Hindi ko na matandaan kung magkano yung value kasi dollar yon ng each Bible. Kaya nakabenta siya ng 50 Bible. Palakpakan yung congregation. Sabi, yes, thank you Lord, naka-50 siya. Tapos yung pangalawa naman sa marketing na magaling, nakabenta siya ng 100 Bible. Lalong masayang-masaya yung congregation. Pagdating kay Joey, siyempre, sabi parang, kaya si Joey, kaya na ganito. Nagulat si pastor at ang buong congregation, nakabenta si Joey ng 250 Bible. Grabe, sabi niya, how come? Paano mo nagawa yun? Sabi gano'n, di ba? Ang hirap nun. Sabi gano'n, 250 Bibles. Paano mo nagawa yun? Tell us how. Sabi gano'n. Tapos di sabi nung nagpapakumbaba naman to si Joey. Kumbaga sa tulong kasi ni Lord. Sabi niya, ano ba ginawa mo? Sabi mo, paano ba? Sabi niya, first, pray. Sabi, nag-pray, ang galing. Sabi gano'n. Then, sabi gano'n. Then I went out and I tell to the people that, you want me to read you the Bible or buy? Sabi gano'n. Hindi siyempre, kahit ikaw, alokin ka ni Joey, anong gagawin mo? Pagka-pakinggan mo siya, siyempre bibili ka na lang. Kaya yon. Kaya wag nating i-underestimate ang nagagawa ng Panginoon sa bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Pwedeng gamitin ka ng Panginoon. Kaya ito, talagang dapat, hindi natin ito katakutan, yung failure and rejection. Naintindihan po? Amen. Yan. So, number 2 po. Dito naman po tayo sa, is it God's will for us to fear? Yan, tanong na po ito natin. Kalooban ba ng Panginoon na matakot po tayo? Di po ba? Sabi po din sa unang point, sabi rito, no, hindi kalooban ng Panginoon. God did not design us to live in bondage of fear, di ba? Kasi nga, kumbaga, hindi ka makakakilos, alam ni Lord na mapaparalyze tayo dyan. Sabi nga yung verse nga po natin na God has not given us the spirit of fear.
fear is not from God, but from the enemy. Di po ba? Kaya pagka may takot po tayo, isipin natin na galing sa kaaway. Kaya ang better po dyan, learn to hear what God whisper and not what the enemy may be shouting. Kasi ang enemy, yung kalaban po natin, hindi po yan nakakalapit sa atin. Kasi po may banal na spirito tayo. Amen po? Hindi po, kasi pag nakita po niyo sa spiritual realm, makikita niyo po dun yung mga unbeliever, nakapasan yung mga devil sa likod nila. Pero sa atin po, hindi po yun mangyayari. No, kasi po may Holy Spirit tayo. Kaya ang gagawin lang ng devil, panay lang ang sigaw siya. Sigaw lang niya ng sigaw ng lies. No, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Then, pag pinakinggan mo yun, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng takot. Kaya ang pakinggan mo, pag-aralan mo, yung still small voice ni Lord na nagsasabi. Di po ba? Napakalaking bagay na aware tayo sa ganitong pagkakataon. Alam naman natin na lagi lang nakasunod si Satan. No? Kasi nga, sobrang talagang gustong-gusto kanyang subukan pag ikaw ay isang Kristiyano at believers. And number 2 po. So number 2, oo. Yes, there is a healthy kind of fear. The fear of the Lord. Kung may takot ka sa Panginoon, yan, for sure, yung healthy na nakalagay dyan, magiging literal yan. Di po ba? Kasi nga po, ang Diyos nagpapatawad po, di po ba? Ngayon, siyempre sa takot mo kay Lord, magpapatawad ka rin. Ayun, ano ang healthy doon? Hindi ka magkakasakit sa puso. Kasi ibang hindi nagpapatawad, sakit sa puso ang nakukuha. Di po ba? Ayun po. Kaya yan, sabi rin sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Totoo po yan. Lalo dyan sa Proverbs, puro words of wisdom ang mapulot po natin dyan. This is reverence, not terror. It draws us closer to God, not away from Him. No? Asahan niyo po na mas mapapalapit kayo lalo sa Panginoon, hindi kayo mapapalayo. No? Pagka may fear of the Lord kayo. And next slide po. Ako po. 30 minutes pa. And the wrong kind of fear and enslave, the right kind of fear empowers. Yan. Fear of man brings snare. Yan, patibong po yan sa atin, yung mga takot. Pero yung fear of God brings freedom and direction. No? Nakakalungkot lang. Yung ibang dati na kay Lord, tapos tumalikod kay Lord, akala nila, I am free. Akala nila ganun ang pakaramdam nila. Pero hindi po totoo yan. Para po silang isda. Ang isda, kung sinabi ng isda, I want to be free, subukan mo. Alisin mo yung isda sa tubig. Patay siya. Ganun din po ang tao. Hindi po natin pwedeng sabihin na freedom yon yung pag-alis sa Panginoon. Di po ba? Kaya yung panalangin talaga natin yung mga dati na kasama natin na wala rito. I pray na talagang hipuin po sila muli ni Lord. Kasi nga po nakakatakot po ang mangyayari sa mga backslider. Yung great falling away lalo, hindi ko po alam, hindi po natin alam kung kailan mangyayari yun. Pero ngayon pa lang, yung ilan, nagpo-fall away na sa Panginoon. Number 3 po. Tapos pala yan. Ayan, number 3. Sige, okay. Ayan, so number 3, what are the kinds of fear? Ayan, pakita po natin kung anong unuring yung fear yan. Yan, natural fear. Instinctive and protective. Ibig sabihin po, avoiding danger. No, natural lang po pala yan. This is not sinful, it's built into human nature. No, yun, likas po sa ating mga tao na matakot sa mga ganyan bagay. Kasi nga po, ano yun eh, kumbaga, natural na naranasan mo yan. Kahit nga yung aso, kahit anong cute niyan, di ba? Ano ang nature ng aso? Nangangagat. Di po ba? Minsan, takot tayong hawakan kasi nga baka makagat tayo. Kahit sobrang cute ka na sa aso. At kahit anong hayop na cute, ang tendency lang nila ay mangagat. Di po ba? Lalo pa yung snake. Tingnan mo, kawawa yung mama. Yung takot na takot. Kaya nga, sa atin, dapat maintindihan natin na natural lang yung mga yan. Kasi minsan, alam mo nang may panganib sa daan, dadaan ka pa ba? Siyempre hindi, dahil may basic instinct ka na maaari kang mapahamak, di po ba? Makakasalubong mo yung kumari mo nangungutang, diiwasan mo na.
Kasi kasi sabi nila, pag gusto mo ng kaaway, magpautang ka. Kasi yung karamihan nag-aaway dahil sa utang. Hindi, wag niyo po isama yun. Yung ano lang po talaga, yung katulad yung sa hayop, gano'n, yung mga instinct ng natural na pagkatakot ng tao. Ayan, number 2 po, ano pa po yung uri ng takot? Ayan, ito naman po yung sinful fear, a lack of trust in God, character or promises. Ito po yung time na nasa dagat ang mga disciples, hindi nakita nila may naglalakad sa tubig. Na sinabi nila, uy, may multo. Pero, siyempre, nagsalita agad ang Panginoon na ako to, sabi nga. Kaya sinabi ni Peter, kung talagang kayo po yan, papuntahin niyo po ako dyan na lumalakad din sa tubig. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Pinalakad si Peter. Kaya lang, nung napansin niyang malakas ang hangin at ang alon, nagsimula siyang matakot at doon, unti-unti siya lumubog. Ganon din sa atin, di po ba? Alam natin na sinabi ng Panginoon to sa promises niya na huwag kang matakot. Tulad sa Isaiah, di ba? Do not fear for I am with you. Sabi niya gano'n, di ba? Lagi nating isipin, nandun si Lord, hindi tayo mapahamak pag sinabi niya. Di po ba? Huwag tayo magda-doubt. Minsan po kasi, pagka yung medyo matindi na yung bagyo ng buhay, medyo nawawala na yung pananampalataya natin. Ako nga, may time na nung nagbabagyo pa ng mga nakarang taon, meron talagang bagyo na binalita, malakas daw. Then, si nanay nagalit sa akin dahil bakit ang sarap ng tulog ko, may bagyo. Pero kasi nga, binigyan ako ni Lord ng peace. Di ba? Dahil nga, ang faith ko, pag marami nagpe-pray, di po ba, iingatan ka ng Panginoon. Dapat yung faith natin, alagaan natin sa mga pagkakataon dahil sinful fear yan. Yung a lack of trust. Wala ka ng pagtiwala sa Panginoon. Sabi nga raw, pag nag-worry ka lang, you do not trust na agad eh. Di ba? Kasi nga, yun ang isang kakakibat ng fear. Di ba? Yung nag-worry. Tapos, pag pinilit mo pa rin gawin yung mga way na ikaw lang mismo, tapos hindi ka consider kay Lord sa mga salita niya na pinag-aaralan mo, wala ka rin daw trust nun. Ayan, sa number 3 po. Ayan, spiritual fear. The reverent awe of God that leads obedience. Ito, maganda rin to. Kasi nga, spiritual fear to, no? Yung takot na sinasabi ni Lord na hindi niya binigay, pero ito, talagang dapat meron tayo ito, na spiritual fear. Sabi niya sa example, Isaiah 6:5, woe is me. Bakit sinabi dyan ni Isaiah na, nakakaawa naman ako. Kasi nung time na yan, nagpakita ang Panginoon sa kanya, nakita niya sa langit na nakaupo ang Panginoon Diyos sa trono, sa pinakamataas sa trono, at nasasakop ng damit ng Panginoon ang buong templo. Tapos dyan niya nakita yung mga seraphim, yung mga angel na may 6 wings, no? Nakatakip yung dalawang kamay sa mukha, dalawa sa katawan, din na yung dalawa, panlipad nila. At sabi ng mga angel, sabi niya, holy, holy, holy is the Lord, di ba? Kasi nga, yung isang holy pa lang, superlative na words na, di ba? Kaya doon nahiya si Isaiah, natakot siya. Sabi niya, woe is me, I am ruined. I am a man of unclean lips and I'm living with the people of unclean lips. Sabi niya gano'n. Kumbaga parang, bakit nga ba si Lord sa kanya nagpakita? Kasi nung time na yan, namatay si King Uzziah. Si King Uzziah is a good king. No? Ang ganda ng ng pamamahala niya. Ang problema, nagkamali si Uzziah, naghandog siya sa templo. No? Nag-burn siya ng incense. And then after that, abutan siya ng mga priests. Sabi, ba't mo ginawa yan? Hindi mo trabaho yan. Kumbaga, nagalit pa siya doon. In an instant, nagka-leprosy siya noon. Tapos namatay, hanggang sa namatay siya. No, nakabukod siya sa mga Israelita. At doon nag-react si Isaiah. Kasi, bakit siya nag-react? Kasi pinsang buo niya si King Uzziah. Di po ba? Ikaw ba, kaya sinabi doon ni Isaiah, bakit ganun, Lord? Ano ba ginawa niya? Ganun, para yun lang, hindi pa siya pinatawad. Napakabuti niyang king kasi dependent pa dyan si Isaiah. Unang tawag sa kanya yan. Kaya napakabuti ng Diyos. Alam mo ginawa sa kanya? Kumuha yung isang seraphim ng tong.
na may baga. Tapos dinampi sa labi ni Isaiah, symbolizing na pinatatawad na siya. At doon nagsimula ang journey niya bilang prophets. Kaya kung sa atin, kung saan tayo magaling na ministry, hindi natin pwede pagmalaki kay Lord John. Di po ba? Walang-wala yun. Si Isaiah, imagine, prophet na nga siya, pero meron siyang maduming labi, sabi niya. Ayan. Next slide po. What are the things are afraid of? Ano po ba yung mga bagay na kinatatakutan natin? Ayan, number 1 po, fear of the future. Fear of the future, sa panahon namin po yan. Totoo yan. Kasi po, nung panahon namin, wala pa yung PL Moon, wala pang libreng college. Kaya yung mga generation ngayon, mga kabataan ngayon, medyo hindi na applicable yung fear of the future na nakalagay dyan. Kasi nga, may scholarship na kayo, may allowance pa kayo. Di ba? Napakagaang. Unlike sa amin, ako, totoo lang, nung gumraduate yung pinsan ko ng mechanical engineering, parang nainggit yung tatay ko, yung daddy ko. Then pumunta siya ng Saipan. After nga, nung nasa Saipan na siya, tama-tama, nakagraduate ako ng high school, pinakuha rin niya ako ng engineering. Hindi niya tinatanong kung gusto ko ba yun o ano. Di po ba? Tayo po, may gusto, kanya-kanya po tayong gusto. Siyempre, di po ba? Hindi naman yung gusto ng pinsan mo, gusto mo rin. Siyempre, wala, no choice, kailangan kong mag-aral. Yan. Pumasok ako sa Manila, FEU. Ayun. Nakakatawa nga pala, para ako si Jack Ma. Yung entrance examination ko, hindi siya nag-qualify kasi mababa. Ang pinakawa sa akin muna, education. Yun, sabi, after ng education, ng isang SEM, mag-ship ka na lang. Ng engineering, pwede na yun. Doon, pinagpatuloy ko yung education, isang SEM. And then, nag-ship ako ngayon ng engineering. Kaya kaso, ang ginawa ng pinsan ko, siya kasama ko sa TIP niya na ako in-enroll. After nun, grabe pala engineering. Kasi ang kailangan mo, technical pen, T-square, scientific calculator, drawing pad, reference book, tapos yung, meron pa, marami pa. Sabi ko, Diyos ko po, ang mamahal pala na yung technical pen pa lang, ilang point yun. Kailangan mabili mo. Kasi kawawa ka pagka kulang-kulang ka. No, kulang-kulang din yung grades mo doon. And then sabi ko, grabe, paano pa to? Then, sige, pinagtyagaan ko, gusto kong matuto Tapos nakita ko pa one time din yung classmate ko ng high school. Ako, may classmate pala ako dito. Yan, after nga nun, dumating si lola ko, galing Saipan. Sabi sa akin, Saldi, mag-aaral ka mabuti kasi yung tatay mo, nagbabasura doon, mapag-aaral ka lang. Parang sabi ko, nabigatan ako sa sinabi niya. Sabi niya, nagbabasura, parang kawawa naman yung tatay ko. Hindi lang ako nag-aaral, mga kapatid ko pa. Di po ba? Kaya ang ginawa ko, nag-drop ako. Kasi kung hihingin ko yung mga kailangan ko, napakalaki. Then, ayun. Kaya yun, malabo talaga yung future ng time na yun. Kasi kailangan mo ng pera. No, it takes money. Sa panahon yun. Kaya nga pero alam niyo ba, nung nakarating akong Saipan, nung pinanganak si Risa, pagdating ko ron, narinig ko mismo sa tatay ko, kumikita siya sa basura ng $100. Ang kita niya sa trabaho niya, 26 lang. Pero kumikita siya ng $100 sa basura araw-araw. Imagine kung sinabi ng lola ko yun, 100, di sana nagpatuloy ako ng engineering. Di po ba? Ang hirap ng gano'n kasi nabigatan ako Imbis na maganda yung pakiramdam mo, makakapag-aral ka. Pero ngayon, magpasalamat yung mga youth natin, ngayon, libre na lahat. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Number 2, fear of failure. Ayun na naman, si failure. Talaga si failure. Alam niyo po ba, minsan, mapapaisip ka, bakit ba inihayaan ng Panginoon na mag-manifest sa atin yung maranas tayo ng failure. Di po ba? Minsan kasi, sabi nga ng Panginoon, kung okay na agad, sa umpisa pa lang, makuha mo na, wala kang failure, magiging mayabang ka. Di po ba? Tama? Di po ba? Kasi yung iba, pagka bigla na lang naging successful, mayabang, nakikita naman natin. Pero pag nakaranas ka ng failure, maaari na hindi ka na magyabang. Kaya tulad ng sinabi diyan, I can do all things through Christ, which strengthens me. Ayan, mag-rely lang tayo sa Panginoon. Number 3 po. Ayun na naman, si rejection. Ayan, di ba? Ang rejection,
Eto, nung nag-share naman po ako sa ABS namin, sa mga adults, sa NHA, ano po doon, may isa po akong sinapol doon, si David Wilkerson. Grabe po, isa siyang evangelist. No? Tapos napakatapang niya. Kasi alam niyo po ba, kung sino yung napalalunan niya? Isang warlord, isang leader ng gang. Di po ba? Kung baga, leader yan ng gang, hindi mo yan malalapitan. Pero ano po nangyari? Talagang grabe yung persistency na meron si David Wilkerson. Kasi talagang na-reject niya sino nga ba to? Nicky Cruz. Nicky Cruz, kahit i-search yun, si Nicky Cruz ay isang gang leader. Grabe si Nicky Cruz. Habang sinusundan ni David Wilkerson, siyempre maraming alagad yun. Hindi ka basta makalapit doon. And then nakulitan siguro si Nicky Cruz, sinabi niya kay David Wilkerson na, una niyang ginawa, tigilan mo ako, dinuraan niya si David Wilkerson. Pangalawa, sinampal niya. At pangatlo, siyempre, sanay pumatay yun. Sabi niya, papatayin kita pag hindi mo ako tinigilan. Sabi niya kay David Wilkerson, pero anong ginawa ni David Wilkerson? Nagpatuloy pa rin siya. Sinabi niya kay Nicky Cruz, kahit na gawin mong 1,000 piraso yung parte ng katawan ko, isa pa rin ang sasabihin nito, God loves you. Doon nahipo yung puso ni Nicky Cruz. Kaya ngayon, meron siyang outreach ministry. Isa na rin siyang evangelist. Isa na rin siyang Christian. Kaya napakahalaga na huwag mong intindihin rejection. Natural lang yan. Natural lang yan. Si Jesus nga, perfect, nire-reject pa. Di ba? Mas tao lang. Dapat harapin po natin yan. And next slide po. Fear of death. What happens when life ends? Nung hindi pa ako Kristiyano, takot din talaga ako dyan. Sa fear of death, di po ba? Kasi iniisip mo, paano na yung pamilya ko, iwan ko. Pero dapat nating sa John 11:12, sabi niyo, Jesus is the resurrection and the life. Alalahanin lang natin na may life after this. Di po ba? After ng death natin, may buhay pa. Hindi po, kung tutusin nga po, hindi ito yung totoong buhay. Yung after death. Kasi po, doon mag-uumpisa yung eternal life. Wala na, lahat po, wala nang kamatayan, wala nang pag-iyak. Di po ba? Basta nasa Panginoon tayo. Kaya, mas nakakaawa yung mga hindi nakakilala kay Lord. Di po ba? Yun ang may fear of death, yung mga wala kay Lord. Kasi, saan sila pupunta? Pero tayo, alam natin, kung saan tayo pupunta. Di po ba? Basta't manalig lang tayo kay Lord, no? Kay Jesus, dahil siya ang pagkabuhay na muli, siya rin ang buhay. Amen po? Amen. Next slide po. Fear of the unknown when we can control outcomes. Napiyok. Ayan. Sabi dyan, Abraham went out, not knowing where he was going. Tayo po, nangyayari po sa atin minsan yan, na komportable na tayo sa isang bagay, halimbawa sa trabaho, na naagawan na si Lord ng time. Minsan, pinag-OT tayo ng Sunday. Di po ba? Mamimili ka ngayon. Ano ba, mag-OT ba ako? Magsisimba. Pero ang kalooban ng Lord doon, umalis ka na. No? Huwag kang matakot sa unknown. Ano ba pupuntahan ko pag umalis ako dito? Huwag kang matakot. Kasi si Lord, si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta't nag-go lang siya. Mapalad pa nga tayo. Makakasakay tayo ng MC taxi. Yung mga joyride na yan. Tingnan mo, naglalakad pa. Di ba nung pinaalis? Tayo, wala tayong problema sa panahon yun. Amen? Next slide po. Nandito na po para tayo sa huli na number 5, how to overcome fear. Ayan, ito na po yun. Simple po, tumalong kayo sa faith. Ayan, nakalagay dyan, ganon, overcome fear. Ayan, sabi rin, feed your faith, not your fear. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Tulad nga po ng ginagawa natin ngayon, lagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon, kaya tumataas lalo ang faith natin. Alam mo po kalaban yan? Social media, mga balita, yung mga news. Yun po nakakapag-feed ng fear. Kaya hanggat maaari, hindi naman sinabi na huwag tayo manood ng balita, pero hinay-hinay lang. Hindi lahat ng kasi meron ngayong fake news, di ba? Akala mo totoo, fake news pala. Kaya ang totoo lang ay yung word of God, no? Kaya makinig tayo na makinig para mag-guide tayo kung paano tayo makakasurvive
no, to overcome that faith. Yan, sabi nga, the more you focus on God's word, the less room fear has come. Totoo naman, na the more na nagpo-focus ka sa mga promises, sa salita ng Panginoon, no, hindi ka na, mababawasan na yung fear. Okay, next po. Yeah, remember God's presence. Isaiah 41. Yan, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you. Di ba, sabi ni Lord, pangako niya na hindi ka iwan. Ayan, minsan kasi, akala natin nag-iisa lang tayo eh. No? Kristiyano tayo, pero minsan parang bumabalik tayo sa pagiging unbeliever eh. Yung nakakalimutan natin, nakasama natin si Lord. Di ba? Ano ba si Lord sa buhay natin? Siya yung mag-guide sa'yo talaga, mag-iingat sa'yo. Di ba? Sinabi nga ng isang preacher na sabi niya, the God we serve is the master of wind and waves. Di ba? Kaya kung malakas ang hangin, huwag ka matakot. Si Lord ang master nun. The God we serve is the master of wind and waves. He's the chain breaker and the way maker. He's the truth. He's the life. He's our hope. Amen? And His power penetrates the darkness. He's still the light of the world. Amen? Di po ba? He's still the Lion of the tribe of Judah. Di ba? Kumbaga, in the valley of the shadow of death, kasama natin si Panginoon. Dahil nag-aaliw sa Kanya yung ating, yun ang comforter natin. Ayan. Next slide po. Rely on God's power. And sa 2 Timothy 1:7, He has given us power, love, and a sound mind. Power defeats fear. Love drives out fear, and a sound mind replaces confusion. No. Kumbaga, kung makikita mo rito, Trinity na kasama mo dyan. No, binigay ni Lord ni Father God yung power sa iyo, binigay ni Jesus yung love sa iyo, binigay at ang bunga ng Holy Spirit sa ibang translator yung sound mind, it's self-control. Kumbaga, ano ba yung self-control? Isa siya sa fruit of the Spirit. Kaya yung tatlong combine ng Trinity, ay yun ang nasa sayo. Kaya hindi ka na dapat matakot. Rely on God's power. Number 4, pray and surrender your fears to God. Yan, i-surrender mo lang sa Panginoon. Yung mga burdens mo. Yan, pray, transfer the burdens from your heart to God's hand. Kumbaga, wala ka namang ibang lalapitan dito sa mundo kahit kaibigan mo. Daingan mo, wala lang yan eh. Di ba? Parang walang mangyayari. Pero pag kay Lord mo binigay, yung mga alalahan mo, di ba? Yung takot mo, number 1, no? Talagang si Lord ang bahala dyan. Then, meron po ba? Yan. 5, walk in obedience and confidence. Be strong and courageous. When you obey God, He strengthens your faith step by step. Yan. Ang nga po niya yung si Joshua. Di po ba? Dahil nga, wala na si Moses, siya na yung magiging leader ng Israelites. Kaya kailangan niya magpakatatag at magpakatapang. Kaya sa verse 8 nga, sinabi doon, di ba? Meditate word day and night. Ganon din ang gawin natin para tumapang tayo. We must meditate the word of God day and night. No, minsan, sobrang busy natin, nagbabasa tayo, yung pala, nakapikit na. No? Minsan, maglaan tayo ng time, no? Ako, minsan, humingi ako sa kay Lord, talagang hindi ko na kaya magbasa. Lalo pag nag-welding ako, medyo naggaganon-ganon na yung mata ko. Siguro kasi may edad na. No? Kaya, thank you kay Lord sa gantong mga message. Next. Ayan, dito na po tayo sa conclusion. Sabi, fear is real, but it does not have to rule your life. God has not given you the spirit of fear. Again, He has given you power to overcome, love to endure, and a sound mind to stand firm. Amen. Tapos, next. Ayan po si Warren Wiersbe. Sabi niya, when stop looking at your fear and start looking at your Father, peace will replace panic. Yung panic niyo po, mapapalitan na po yun ng peace. At magiging powerful na po tayo. Ayan. Next po. Ayan, meron ditong call to action. And dapat gawin natin to, no? Surrender your fears to God today. Ngayon din, surrender mo na yung takot mo sa Panginoon. And replace fear with faith,
through the Word. Walang ibang makakapag-alis niyan kundi yung Bible. Amen? Walk daily in the awareness, awareness of His presence. Lagi tayong kasama natin si Lord, lagi natin dapat naaalala yun. Hindi tayo pabayaan. Ayun lang po, let's pray po. Ama namin Diyos, na dakila sa lahat.